Noong college days ko, slim and sexy ang pangangatawan ko. Kahit gaano ako kahilig kumain, ay hindi ako tumataba. Kaya naman madalas akong mapagkamalang model sa aming org. Pero nang magsimula akong magtrabaho bilang office staff sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City, doon unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. At yun ay dahil sa pagkain. Simula pa lang, magkakasundo na kami ni Bea at Ivy pagdating sa pagkain. Pare-pareho kaming mahilig sumubok ng iba't ibang kainan at bagong menu. Naging libangan na talaga namin ang pagkain. Palagi kaming naghahanap ng bagong restaurant, cafe, o street food na pwedeng subukan. Kahit simpleng uwian lang matapos ang trabaho, nauuwi pa rin yun sa food trip. Sa loob lamang ng 2 taon, unti-unting nagbago ang katawan ko. Habang sina Bea at Ivy ay parang hindi tinatabla ng taba, ako naman ang mabilis na nadagdagan ng timbang dahil sa walang tigil naming food trip. Nasaan ang hustisya? Isang maulang Biyernes ng hapon, matapos ang aming trabaho, napagkasunduan naming magpahinga muna sa isang coffee shop bago tuluyang umuwi. Habang hinihigop ko ang caramel latte at kinakain ang pangalawang muffin ko, muli kong inalabas ang sama ng loob tungkol sa timbang ko. Sa tingin ko, genetics na talaga ang problema ko. Reklamo ko. Tiningnan ni Bea ang hawak kong muffin. Ruby, please. Hawak mo ang muffin at pinili mong isubo yan. Sino ang may kasalanan? Tanong ni Bea. Yung muffin? Kasi masarap siya. Nakanguso kong sagot. Napahawak na lang si Bea sa noo niya. Bakit hindi ka mag-gym? Tanong ni Ivy, kaya parang tumigil ang mundo ko. Ano? Gym? Ivy, wag mo nang babanggitin sa akin ang salitang yan. OA kong sagot. Bakit naman? Taas kilay na tanong ni Ivy. Maya-maya ay nagsimula na akong magkwento tungkol sa pinakamasamang gym experience ng buhay ko. Minsan, isinama ako ng boyfriend kong si Rico sa gym. Gusto raw niyang maging healthy kami at maibalik ko ang dati kong katawan. Noong una, excited pa ako. Bumili pa nga ako ng bagong workout clothes at nag-post pa ng selfie. Pero pagdating sa workout, ibang usapan na. Pagkatapos ng 5 squat, pakiramdam ko ay humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Kaya mo yan, babe. 3 sets pa. Masiglang cheer sa akin ni Rico. Halos himatayin ako sa narinig ko. Anong 3 pa? Hingal kong tanong, habang hinahabol yung hininga ko na tumatakbo palayo sa akin. Uulitin mo ulit yung squat ng 10 repetitions. Wika ni Rico. OMG, mahal ba talaga ako ng lalaking to? Siyempre, umayaw ako kasi ang hirap. Akala ko ba mahal mo ko? Nakangiting sabi niya, kaya bigla akong nag-guilty. Oo na, sige na. Mahal ko siya, kaya ginawa ko lahat ng gusto niya sa gym. Nagtawanan sina Bea at Ivy matapos marinig ang kwento ko. Kaya naman pala may trauma ka, sabi ni Ivy. Trauma talaga. Hanggang ngayon sumasakit pa rin ang hita ko kapag naaalala ko. Muling napuno ng tawanan ang mesa namin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, maglakad-lakad ka paminsan-minsan, sabi ni Bea. Naglalakad naman ako ah. Nakanguso kong wika. O talaga? Saan naman? Kuryosong tanong ni Bea. Papunta sa ref. Sagot ko at sabay-sabay kaming nagtawanan. How about your sex life? Mainit pa rin ba? Malanding tanong ni Bea with matching kilay language. Ay nako, sa totoo lang, tigang ang lola nyo. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling beses na diligan.
And if ever man, hindi man lang ako makatapos. Paghihinagpis ko sa harapan ng dalawa, na kinatawa nila. At totoo naman yun. Naaalala ko pa nung college days ko, yung mga panahong sobrang hot at sexy ko. Sobrang active ng sex life namin ni Rico. Nairaraos namin sa CR yung pagka-L namin. Pinatutuwad niya ako sa may flash ng tank bowl. Kadiri. Pero ang taas ng libido ko that time kaya gora lang. Tapos ang sarap ng feeling kapag may ibang pumapasok sa CR. Iba yung thrill na baka may makahuli sa amin. Hay, lahat ay puro alaala na lang. Ruby, ibig sabihin PY na lang kayo ngayon ni Rico? Tanong ulit ni Bea. Yes sis, at ang super sakit pa doon, sobrang dalang na nga lang. LM tapos PY pa. Sagot ko pa. Wait ha, hindi ko magets. Anong coding yan? Tanong ni Ivy. Yan ang hirap sa virgin eh. LM for lovemaking at PY for patong yugyog. Explanation ni Bea. Bago pa makapag-react si Ivy, ay biglang may pumasok na isang matangkad na lalaki. Malinis ang pananamit, maayos ang buhok, at halatang maalaga sa katawan. Tahimik lang itong pumila para umorder ng kape. Pero agad na napalingon ng ilang customer. Wow, ang pogi, biglang sabi ni Ivy. Napatingin ako ng masama sa kanya. Tingnan mo kasi, sabi ni Bea. Araw-araw namang may pogi. Kibit balikat kong sagot. Oo, pero iba siya. Natatawang sabi ni Bea. Napailing na lang ako sa dalawa. Pagdating talaga sa mga gwapong lalaki, wala silang pinalalampas. May boyfriend na ako, kaya wala naman akong gaanong interes. Pero napatingin pa rin ako, dala na rin ng pangungulit nila. Isang mabilis na tingin lang ang ginawa ko. Pero bago pa ako makabawi ng tingin, napansin kong tila nakatingin siya sa akin. Sandali akong nagtaka, pero agad ko ring inisip na baka nagkataon lang yun. Kaya binaliwala ko na at ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan kina Bea at Ivy. Hanggang sa aksidenteng matabig ko ang caramel latte sa aking harapan. Diretsyong tumapon ng inumin sa aking blouse, kaya mabilis akong napatayo habang nagpapanik. Nag-abot agad ng tissue si Bea, pero halatang hindi yun sasapat. Maya-maya, may biglang nag-abot sa akin ng isang pakete ng wet wipes. Heto, mas makakatulong to. Mahinang sabi ng lalaki na kanina pa napapansin ni Bea at Ivy. Ah, salamat. Nahihiya kong sabi habang tinatanggap yun. Walang anuman. Keep it, baka kailanganin mo pa. Sabi niya bago bahagyang ngumiti at bumalik sa kinauupuan niya. Pagkaalis niya, napatingin sa akin si Bea at Ivy na may mapanuksong ngiti. Naku Ruby, hindi lang pala gwapo, gentleman pa. Natatawang sabi ni Bea. Huwag nga kayong mag-isip ng kung ano-ano, nagmamagandang loob lang siya. Naiiling kong wika. Nang magpaalam na kami para umuwi, hindi ko na siya muling pinansin. Kung tutuusin, isa lang naman siyang estranghero. Pero bago ako tuluyang lumabas ng coffee shop, napalingon pa rin ako sa kanyang direksyon. Sakto namang nakatingin din siya sa akin. Bahagya siyang tumango bilang paalam. At otomatiko naman akong napangiti bago tuluyang umalis. Pagka-uwi ko, ay agad kong inayos ang sarili para makapagpahinga. Bandang 9:00 ng gabi, malapit na akong makatulog nang makatanggap ako ng text message mula kay Rico. Hi, pwede ba tayong magkita bukas sa CB Trinoma? 5 p.m. Siyempre, agad akong nag-reply ng yes. Pagkatapos nun ay natulog na ako. Kinabukasan, malakas ang ulan at hangin. Para maibsan ang lamig, umorder ako ng isang tasa ng mainit na kape, isang slice ng caramel cake, at paborito kong chocolate chip cookie.
Halos 30 minuto na akong naghihintay kay Rico pero wala pa rin siya. Sa totoo lang, mas gusto ko sanang sa bahay na lang, nakabalot sa kumot habang nanonood ng movie at may masarap na pagkain sa tabi ko. Pero nang mag-text siya sa akin at sabihin gusto niya akong makita, hindi na ako nagdalawang isip. Kahit maulan at tinatamad akong lumabas, pinuntahan ko pa rin siya. Bandang 5:45 PM nang sa wakas ay dumating si Rico. Pero pag upo pa lang niya sa harap ko, may kakaiba na agad akong napansin. Seryoso ang kanyang muka at wala ang dati niyang ngiti. "Hi honey, saan tayo ngayon?" Masaya kong bati. Hindi siya agad sumagot. Ilang sandali siyang yumuko bago huminga ng malalim. Bigla akong kinabahan. "I'm sorry Ruby but let's break up." Parang tumigil ang mundo ko. Nanigas ako sa kinauupuan at hindi agad nakapagsalita. Seryoso ang mukha ni Rico, walang bahid ng biro. Sa isang iglap, parang gumuho lahat ng pinangarap naming dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang niyang gustong tapusin ang relasyon namin. "Bakit? Anong nagawa ko?" Nanginginig kong tanong. Napabuntong hininga si Rico. "It's not you Ruby, it's me." Seryoso niyang sagot, kaya napailing ako. "Tigilan mo nga yung linyang yan. Sabihin mo sa akin ang totoo." Halos pabulong kong sagot. Ilang segundo siyang natahimik bago muling nagsalita. "Nagbago na ako, pati ang nararamdaman ko. Kaya gusto ko nang tapusin to." Direkta niyang sagot. Parang may humigpit sa dibdib ko. "Hindi mo na ako mahal?" Mahinang tanong ko. Iniwas niya ang tingin niya bago marahang tumango. "Oo, hindi na kita mahal." Halos pabulong niyang sagot. Napapikit ako. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. "Bakit? Dahil ba may iba ka na? O dahil mataba na ako?" Direkta kong tanong. Muli siyang natahimik. Sapat na ang katahimikang yon para malaman ko ang sagot. Napatawa ako ng mapait. "Okay, fine, kung yan ang gusto mo." Kalmado kong sagot. Tumayo ako, pinilit itaas ang noo ko. Saka tuluyang naglakad palabas ng coffee shop. Paglabas ko pa lang ng coffee shop, tuluyan nang bumigay ang emosyon ko. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha. Pagsakay ko ng taxi, tahimik lang akong umiyak habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na halos matabunan ng malakas na ulan. Parang nakikiayo ng panahon sa sakit na nararamdaman ko. 4 na taon kong minahal si Rico. 4 na taon kong inalagaan ang relasyon namin. Pero sa loob lang ng ilang minuto, natapos ang lahat. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang binitawan niya. "Nagbago na ang nararamdaman ko. Hindi na kita mahal." Mas masakit pa ron, ang isipin na isa sa mga dahilan ay ang pagtaba ko. Napayakap ako sa sarili ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang hindi ako naging sapat. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay akong pinanghawakan. Balang araw, hihilom din ang sugat na to. Hindi man ngayon at hindi rin bukas. Darating din ang panahong maaalala ko siya nang wala ng sakit. Pero hindi pa ngayon. Dahil sa ngayon, mahal ko pa rin siya. Linggo, madaling araw pa lang ay gising na ako. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ang Facebook. Panahon na para burahin ang mga larawan namin ni Rico at alisin ang relationship status ko. Pero pagpasok ko sa profile niya, parang huminto ang tibok ng puso ko. Nauna na pala siya.
Wala na ang mga larawan naming dalawa. Binago na rin niya ang relationship status niya at ang mas masakit, may bago na siyang post. Finally, we're together, my one and only. Kasama nito ang litrato nila ng bago niyang girlfriend. Maganda, sexy, at kabaliktaran ng itsura ko ngayon. Kahapon lang kami naghiwalay, pero heto siya, masayang nakangiti sa piling ng iba. Doon ko tuluyang naunawaan ng lahat. Kaya pala gusto niyang makipaghiwalay dahil may iba na siyang babae. Habang ako'y buong pusong tapat sa kanya, matagal na pala niya akong niloloko. Kaya pala ang dali niya akong bitawan dahil may nakaabang na agad na papalit sa akin. Biglang nag-flashback sa isip ko ang lahat ng pagkakataong hindi siya makapag-reply. Ang mga biglaang overtime at ang mga lakad na hindi niya maipaliwanag. Lahat ng palusot niya, pinaniwalaan ko dahil mahal ko siya. Napangiti ako ng mapait habang patuloy na pumapatak ang luha ko. Sa loob ng 4 na taon, ako ang laging umiintindi at nag-a-adjust. Tinanggap ko ang mga pagkukulang niya dahil naniniwala akong kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin at yayakapin mo kung ano man yung mga kulang sa kanya. Pero siya, isang pagbabago lang sa katawan ko, naghanap na agad ng iba. Tahimik kong binura ang mga larawan namin sa Facebook at Instagram. Nang matapos, ay binlock ko na rin siya. Para kahit papano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko, nakipagkita ko kina Ivy at Bea. Sa bahay ni Bea kami nagpunta. Doon ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob habang nagsasalo kami ng pulutan at alak. Ivy, manloloko talaga ang mga lalaki. Reklamo ko habang nakayuko. Okay lang yan, lilipas din yan. Pag-aalo ni Ivy. Ruby, eto ang tagay mo. Sabi ni Bea habang inaabot sa akin ng baso. Ayoko nga. Alam mo namang hindi ako umiinom. Kapag may sugat, nilalagyan ng alkohol, di ba? O ayan, i-disinfect mo na rin yung sugat sa puso mo. Napatawa na lang ako sa kalokohan niya. Sa huli, napainom din nila ako. Mahapdi sa lalamunan, pero kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko habang nilalabas ko ang lahat ng sama ng loob. Maya-maya, seryosong nagsalita si Ivy. Ruby, bakit hindi ka mag-gym? Ibalik mo ang dating katawan mo. Tapos kapag bumalik si Rico, huwag mo nang balikan. Ikaw na ang tumanggi. Napaisip ako. May punto siya. Kung iniwan ako ni Rico dahil sa itsura ko, ipapakita kong kaya kong bumangon. Hindi para mapabalik siya, kundi para patunayan sa sarili kong hindi ako dapat minamaliit. Magsisisi ka, Rico. Buo ang loob kong nagtungo sa Gold's Gym malapit sa amin sa Quezon City. Naka-loose t-shirt ako at jogging pants. Kahit paano, gusto kong maitago ang mga dagdag na timbang ko. Habang hinihintay ang trainer ko, nag-stretching muna ako. Hi Miss Ruby. Lumingon ako sa tumawag sa akin. At halos mabitawan ko ang aking tubig. Saglit akong napatitig sa kanya. Ikaw? Gulat kong sabi. Bahagya siyang ngumiti. Nice to see you again. Hindi ko napigilang mapangiti. Siya kasi yung lalaking nakilala ko sa coffee shop. I'm Joshua, your trainer. Nice to meet you. Inabot niya ang kanyang kamay. Mabilis kong pinunas ang palad ko sa jogging pants bago ko yun kinamayan. Pleased to meet you too. Naupo kami sa isang tahimik na bahagi ng gym. Naglabas siya ng maliit na notebook. Before we start, I need to ask you something. Why did you decide to join the gym? Hindi ko alam kung bakit, pero naging komportable akong magsabi ng totoo. Ikinuwento ko ang tungkol kay Rico.
kung paano niya ako iniwan at kung paano ko gustong ibalik ang dati kong katawan para pagsisihan niya ang pagkawala ko. Tahimik lang siyang nakinig. Nang matapos ako, marahan siyang umiling. That's the wrong reason. Napakunot noo ako. Change because you love yourself, not because you want someone to regret losing you. Napatahimik ako. Tandaan mo, Miss Ruby, ang tamang motivation ay hindi nanggagaling sa taong nanakit sa'yo. Nanggagaling yan sa sarili mo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumimu agad sa isip ko ang mga salitang yon. Tumayo siya at saka ngumiti. Now, let's start with your first workout. At doon, nagsimula ang unang araw ng pinakamahirap na laban sa buhay ko, ang laban sa sarili ko. Hindi naging madali ang lahat. Halos araw-araw masakit ang katawan ko at ilang beses ko ring naisip na tumigil na lang. Pero sa bawat pagkakataon, naroon si Joshua para i-motivate ako. Unti-unti rin akong nasanay sa presensya niya. Minsan nga ay nakakainis siya. Kapag itinutuwid niya ang posture ko o ipinapakita ang tamang galaw, masyado siyang lumalapit. Wala naman siyang masamang ginagawa. Pero dahil doon ay nawala ang konsentrasyon ko. May mga pagkakataon ding nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin bago mabilis na umiwas ng tingin. At sa tuwing nangyayari yon, hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos ng workout namin noong gabing yon, ay niyaya niya akong mag-dinner. Hindi na ako nagpakipot. Sa totoo lang, gutom na ako. Dinala niya ako sa Shakey's. Pagdating pa lang ng pagkain, napangiti na ako. Ngayon lang ulit kitang nakitang ganyan ngumiti. Natatawa niyang sabi. Huwag mo kong husgahan, gutom lang talaga ako. Pabiro kong wika at sabay kaming tumawa. Pagkatapos naming kumain, sabay kaming naglakad palabas. Salamat sa dinner, sabi ko. Walang anuman, sagot ni Rico. Bago ako makatawag ng masasakyan, nagsalita siya. Can I take you home? Sandali akong nag-isip bago tumango. Tahimik ang biyahe. Tanging tunog ng ulan at mahinang musika sa radyo ang maririnig. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero komportable akong kasama siya. Habang nasa biyahe kami, ay napansin kong hindi kami papunta sa direksyon ng bahay ko. Napakunot noo ako. Saan kaya kami pupunta? Ilang minuto pa ang lumipas bago bumagal ang takbo ng sasakyan. Hanggang sa huminto kami sa tapat ng isang hotel. Napalingon ako kay Joshua. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin. Ruby, kung gusto mong umuwi, ihahatid kita ngayon din. Mahinahon niyang sabi. Hindi agad ako nakasagot. Marami pa ring gumugulo sa isip ko. Sariwa pa ang sugat na iniwan ng paghihiwalay namin ni Rico. Pero sa mga sandaling yon, ang gusto ko lang ay may makasama. Isang taong handang makinig at kahit papano'y maibsan ang bigat ng nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim. Okay, mahinang sagot ko. Ngumiti si Joshua at sabay kaming bumaba ng sasakyan. Pagpasok namin sa lobby, ay naupo muna ako habang inaayos niya ang reservation. Habang nakaupo ron, ay hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Bakit ako sumama sa lalaking ilang araw ko palang na nakakasama? Hindi ko din alam kung bakit. Baka masyado lang akong depressed or anything. Bahala na. Basta, ginusto ko din lahat ng mangyayari. No regrets. Come on baby, he told me. Hinawakan ni Joshua ang kamay ko. Yung mahigpit niyang paghawak sa kamay ko ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Magkasabay kaming naglakad patungo sa elevator.
Pagdating namin sa hotel room, okay naman. Kumpleto ng mga gamit at may mini ref pa. So this is it. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Magsha-shower lang ako. Paalam ko at mabilis na naglakad. Nasa may pintuan na ako ng CR nang bigla siyang yumakap sa likod ko. Nag-shower ka na sa gym, baby. Wika ni Joshua habang nakasubsob sa buhok ko. At napasinghap ako nang maramdaman ang bagay na yun na alam kong sinasadya niya. I never felt this excited before. Ruby, nakakabaliw ang amoy mo. Ang bango mo. Hindi ako magsasawa sa'yo. Bulong ni Joshua. Buong lambing niya akong hinigit papunta sa kama. Hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya habang tinitignan niya ang malusog kong katawan. Yung titig na parang nakakatunaw, parang sabik na sabik. At mas lalo akong nahiya nang makita ko ang kabuuan ni Joshua. Halos mapahinto ang paghinga ko nang makita ko ang matipuno at alagang-alaga niyang pangangatawan. Kitang-kita ang resulta ng taon ng disiplina at pag-aalaga niya sa sarili. Pero ang mas nasyak ako ay sa bagay na yun. Noong nagpaulan ata ang langit ng kalakihan, maraming nasalo si Joshua. OMG, kaya ko ba yan? Nang tuluyang lumapit sa akin si Joshua, doon tuluyan kong nakalimutan ang lahat. Para akong may sariling mundo at si Joshua lang ang kasama ko. Halos sambahin ko siya dahil sa buong gabi, tanging pangalan lang niya ang sinasambit ko. Yung dirty talking niya, sobrang nakaka-turn on at nakadadagdag sa excitement ko. Wala akong ibang masabi kundi gusto ko pa. Pagkatapos ng matindi naming bakbakan, napahiga ako sa sobrang pagod at ligaya. Tumabi sa akin si Joshua. Niyakap niya ako at saka hinihingal pang bumulong. Thank you, Ruby. I love you. Kumalabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Pilit kong iwinaksi sa isip ko ang mga weird thoughts na gustong pumasok. Bahal agad. Baka iba ang ibig niyang sabihin. Ruby, may itatanong sana ako. Muli siyang nagsalita. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Ngumiti si Joshua pero halatang kinakabahan. Hindi mo ba talaga ako kilala? O kahit natatandaan man lang? Noong college? Tanong niya. Napakunot noo ako. Pinagmasdan ko ang muka niya at pilit na hinanap sa alaala ko kung saan ko siya nakita pero wala talaga. Sorry Joshua, hindi talaga. Mahina siyang natawa. Okay lang, inaasahan ko na rin naman. Hindi naman tayo naging magkaibigan nun. Lalo akong nalito. Lumipat ka ba sa school namin nun? Tanong ko sa kanya, pero umiling siya. Hindi. Pareho tayong nag-aaral sa iisang campus. Magkaiba lang tayo ng kurso at mas bata ako ng 1 taon. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Kung ganun, bakit hindi kita maalala? Napangiti siya ng bahagya. Kasi, wala namang dahilan para maalala mo ko nun. Isa lang akong ordinaryong estudyante. Payat, mahiyain, laging naka-eyeglasses at madalas mag-isa. Napakamot ako sa ulo. Sorry talaga Joshua. Hinging pa umanhin ko. Okay lang, ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Ang totoo niyan, matagal kitang naging crush. Napalingon ako sa kanya. Talaga? At hindi ko man lang napansin? Natawa si Joshua. Paano mo naman mapapansin? Hindi nga ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ka. Tuwing nakikita kita kasama ang mga kaibigan mo, hanggang tingin lang ako. Saglit siyang natahimik bago nagpatuloy. Tapos dumating si Rico. Nakikita ko kayong magkasama sa campus.
Doon ko naisip na wala talaga akong pag-asa. Kaya pinili kong mag-focus na lang sa pag-aaral, sa trabaho at sa pangarap ko. Tahimik akong nakinig habang nakatingin lang siya sa kisame. Lumipas ang mga taon at naniwala akong nakamove on na ako. Akala ko isa ka na lang magandang alaala noong college. Pero nung nakita ulit kita sa coffee shop, nakilala agad kita. Dagdag nito, napataas ako ng kilay. Kahit tumaba na ako, ngumiti si Rico at marahang umiling. Ruby, hindi naman dahil sa katawan mo kaya kita nagustuhan. Sandali siyang tumingin sa akin bago nagpatuloy. Ang natatandaan ko ay yung ngiti mo, ang pagiging masayahin mo, at kung paano mo napapatawa ang mga tao sa paligid mo. Ikaw yung klase ng tao na parang may dalang liwanag kahit saan ka magpunta. Napangiti ako, pero hindi ako agad nakapagsalita. Akala ko matagal na kitang nakalimutan. Pero nung makita ulit kita, dun ko na-realize na hindi pala nawala ang nararamdaman ko. Tinago ko lang. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Alam kong masyadong mabilis, Ruby. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero sa pagkakataong to, ayoko nang maulit ang pagkakamali ko nun. Ayoko nang hayaan na mawala ka ulit nang hindi man lang sinusubukang ipaglaban ang nararamdaman ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang masakit kong pakikipaghiwalay kay Rico, naramdaman kong may taong tumingin sa akin, hindi dahil sa itsura ko nun o ngayon, kundi dahil sa kung sino talaga ako. At doon nagsimula ang kakaibang relasyon namin ni Joshua. Hindi pa nga kami opisyal na mag-on, pero halos araw-araw naman niya akong sinusundo pagkatapos ng trabaho. Kapag may free time kami, sabay kaming kumakain. Kapag day off, minsan ay nagkakape kami o kaya naman ay nagkakwentuhan. Kasabay ng lahat ng yon ay ang walang sawang pag-aalaga niya sa akin. Hindi lang sa gym, kundi pati sa buhay ko. Kapag gusto ko nang sumuko sa workout, siya ang unang nagpapaalala kung bakit ako nagsimula. At kapag nagiging insecure ako sa katawan ko, siya rin ang unang nagsasabing wala akong dapat ikahiya. At syempre, hindi mawawala dun yung dilig session. Oo, binigay ko na talaga lahat-lahat kay Joshua. At talagang hindi niya pinagsasawaan. Kaya naman talagang nabuhay ang katawang lupa ko dahil sa kanya. Nakakatawa nga kung iisipin. Hindi pa nga kami, pero nagawa na namin lahat ng posisyon. Parang higit pa sa magjowa ang relasyon namin. O diba? Ang landi ng lola nyo. Alam ko na ang iniisip nyo, na baka rebound lang si Joshua. Sa totoo lang, yun din ang una kong naisip. Pero habang mas nakikilala ko siya, mas napagtanto kong hindi lahat ng taong dumarating pagkatapos ng isang heartbreak ay rebound. Minsan, sila ang dumarating para ipaalala sa atin na hindi nagtatapos sa sakit ang lahat ng kwento. At minsan, sila pala ang taong matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para pumasok sa buhay natin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napatunayan na hindi si Joshua ang kapalit ni Rico. Hindi niya pinunan ang nawala sa akin. Sa halip, tinulungan niya akong buuin muli ang sarili ko. Pinaramdam niya sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa timbang, sa itsura, o sa anumang panlabas na anyo. At higit sa lahat, ipinakita niya sa akin na karapat-dapat pa rin akong mahalin. And all I can say is masaya ako. Makalipas ang isang taon, kasama ko pa rin sina Bea at Ivy sa paborito naming coffee shop. Gaya ng dati, hindi pa rin nila ako tinatantanan sa pang-aasar. Ang kaibahan lang, boyfriend ko na si Joshua ngayon. Habang nag-uusap-usap kami, sinilip ni Bea ang tray ko. Isang kape at isang maliit na sandwich. Wow, hindi ko pa rin matanggap. Natatawa niyang sabi. Ano na naman?
Tanong ko sa kanya. Ikaw, dati isang tao ka lang, pero pang 3 tao ang order mo. Natawa si Ivy. Naaalala mo, 2 muffin, cheesecake, caramel latte, tapos may dagdag pang fries. Wika pa nito. Hoy, exaggerated na yan ha. Natatawa kong protesta. Totoo kaya? Sabay naman nilang sagot. Napailing na lang ako. Hindi naman nawala ang cravings ko. Mahilig pa rin talaga ako sa pagkain. Ang pinagkaiba lang, marunong na akong magkontrol. Habang nagtatawanan kami, biglang natahimik si Ivy. Uy, mahinang sabi niya. Ano? Tanong ko naman. Bahagya siyang tumango, papunta sa pintuan. Paglingon ko, nakita ko si Rico. Napahinto siya nang magtama ang mga mata namin. Halatang nagulat siya. Mula ulo hanggang paa, hindi niya maiwasang pasimpleng pagmasdan ng malaking pagbabago sa akin. Ay naku, bulong ni Bea. Nga, natatawang dagdag ni Ivy. Pinisil ko agad ang braso nito. Tama na nga, awat ko sa kanila. Totoo naman, natatawang sagot pa ni Bea. Sandaling nagkatinginan kami ni Rico bago siya umiwas ng tingin. Para siyang nag-aalinlangan kung lalapit ba siya o hindi. Mukhang nagsisisi. Bulong ulit ni Bea. Bea, tama na. Saway ko ulit. Sa totoo lang, kung nangyari yon noon, baka natuwa pa ako. Pero ngayon, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Isa na lang siyang bahagi ng nakaraan. Sa sandaling yon, bumukas muli ang pinto ng coffee shop. Napangiti sina Bea at Ivy. Perfect timing, sabi ni Ivy. Paglingon ko, nakita ko si Joshua. Dumiretso siya sa akin, hinalikan ako sa noo at marahang niyakap. Sorry na late ako, nakangiti niyang sabi. It's okay, nakangiti ko ring sagot. Hindi ko na kailangang tingnan pa si Rico dahil wala na akong kailangang patunayan sa kanya. Doon ko napagtanto na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsisihin ng taong nanakit sa'yo, kundi ang maging masaya ka at magpatuloy sa buhay kahit wala na siya.